Ibalik sa tao ang gumawa ng masama sa'yo at nanakit sa'yo ng sobra-sobra. Mararamdaman mo kung sino man ang tao na nanalbahe sa inyo. Ito po ay isa sa mga subok na at very powerful. Hindi ito biro, kaya huwag mo itong gagawin, lalo na kung ikaw ang mananakit. Masama po yun. Ito lang ay parang proteksyon para hindi na siya maulit at hindi na niya gawin pa ito sa iba. Gawin nyo lamang ay ganito. Kumuha ka ng isang malinis na papel at ito ay pupunit-punitin yung ganyan. Very powerful po yan kapag ganyan ang ginagawa ninyo. Pinupunit-punit para yung enerhiya ng inyong katawan ay nararamdaman ng papel. Para kapag po ito ay nag-wish ka ng mula sa puso, matutupad ka agad kung ano man ang inyong hihilingin. Pagkatapos, isulat nyo dito yung tao, yung pangalan ng target ng taong ito. Pero kung halimbawa hindi nyo naman alam ang pangalan, pwede nyo ring isulat kung sino man ang tao na nanalbahe sa akin, ay panalangin ko'y bumalik sa kanya. Ganun lamang po ang inyo pong gagawin. Sasabihin, kung hindi nyo kilala ang pangalan, huwag ka na nga lang magbanggit ang pangalan at baka kayo magkamali, ay sa inyo rin ang balik po niyan. Kailangan alam na alam mo yung pangalan po niya. Pero kung ikay manghuhula at haka-haka mo laang at hindi mo naman talaga alam kung sino, yun na lang isusulat ninyo. Sabihin nyo kung sino man ang taong nanalbahe sa inyo, panalangin nyo ay bumalik sa kanya kaagad kung ano man ang mga pangit na ginawa sa inyo. At pagkatapos, ang gagawin ninyo ay tutupiin nyo po ito. At ang tupi naman ito ay palayo sa inyo. Palayo. Ganyan. Ganyan ang pagtutupi. Pagkatapos, kumuha po kayo ng karayom. Ang gagamitin yung karayom ay yung may butas, yung pinakaulo. Iba po rin ang ibig sabihin yan. Ngayon, kailangan din natin ng asin. Ang gagawin nyo lamang, ito ay inyo pong bubutasin at isasagpi nyo po itong bawang. Ganun lamang inyo pong gagawin. Pag-iisahin nyo po yan. Kapag napag-isa nyo na po sila, ito po ay ilalagay nyo or itutusok ninyo dito. Nakasagpi po yung kasama na yung karayom at yung papel. At pagkatapos, ito ay ilalagay lamang mo ninyo sa madilim na lugar, sa ilalim ng cabinet, sa pinakababa, yung tipo ba na may mga ipis, daga, ganon mga boss. At yan po mga bossing ko ay yung taong ito ay lalayuan ka na. At 1 linggo po na nakalagay doon sa madilim na lugar, sa cabinet. At pagkatapos ng 1 linggo, ito po ay itatapon nyo na sa malayong lugar or kaya sa running water. Gaya ng mga ilog, sapa, mga ganon. Doon nyo siya itatapon. Very powerful po ito. Hindi ito biro. Kaya huwag nyo itong gagawin sa iba nang hindi ka naman inaano. Ito ay para lang sa mga tao na nanalbahe sa inyo para bumalik sa kanila kung ano man ang kanilang ginawa na kasalanan sa inyo.